Actually po, unang pasok ko pa lang po na anuhan ko na po yung, something na yung kagaanan sobra. Hindi dahil sa mga nandiyan lang kundi yung presensya ba na may kapayapaan yung talagang hindi ko maipaliwanag, pero para ako nasa langit. Ayun, tapos yung pagbibigay niyo po ng mga bagay na ganyan, mga carry niyo sa amin. Tapos napakalaking bagay po kahit na OFW ako. Sa ngayon po na walang natitira kasi kailangan ipadala sa Pilipinas para sa kapatid ko, para sa operasyon niya. That's what even a very, very little care na natatanggap po namin. Nagpapasalamat po kami sa Panginoon, sa Diyos. Sobrang salamat po. Pasasalamat ko sa Panginoon. Lalong-lalo na sa lahat-lahat ng pinaparamdam niya sa akin. Nagpapasalamat kami sa Diyos. Meron po kaming mangangaral na si kapatid na Daniel Rason na nagtuturo sa amin na gumawa ng mabuti at maglingkod sa ating mga kapwa-tao at sa ating mga kapatid. Pagpasok ko kanina, ang gaan ng pakiramdam ko. Tapos kumakanta talaga ako. Masaya ako na. Sabi ko, ganito pala dito. Nakita ko na to before sa Hubong, pero hindi ako nga nagpupunta kasi, di ba? Member nga ako ng Catholic Church. Pero sabi ko, ganito pala ito ka-warm na binigyan ka na. May sukli ka pa. May baon ka pa. Napakaganda ng opportunity na ito na sana salamat sa Diyos. I'm overwhelmed. The first na pumasok kami dito, pag-enter pa lang, they are very kind. Na I-approach kami, yes, and then very, very kind sila na i-assist kami, ganyan. And I'm so touched sa mga napanood namin through screen that this organization is very, very kind and with soft heart at tumulong sa mga tao na in different country or part of Philippines na mabigyan ng tulong yung mga tao na mostly nangangailangan. So I'm so touched of that kasi may gaya nyo na nakakatulong sa mga kapwa natin Pilipino in different places. Gusto ko matry din na umattend sa ganitong different religion. And yun, kaya ginusto ko rin na pumunta dito masubukan as Catholic. So, sinubukan ko rin siya na kung how yung napapayak na naman ako. Yun lang, because I'm so touched. For now, I'm here in Macau for looking for a job because I lost a job in Hong Kong. And then, the thing is, I need pumunta sa isang church na alam kong matatouch ako. Yeah. So, maybe this is the way. And then, I'm thankful kasi nakita ko kung paano yung organization nyo, kung paano magmahal at mag-open hands sa kapwa natin. Yeah, and I thank God that nadinala niya ako dito. Sa dami pong naatinan kong mga iba-ibang religion, so I expect na merong konting donation, ganyan. So nagulat po ako. Bakit after siguro ng prayers or ganyan ng meeting, doon inihintay ko po siya, pero wala po akong nakitang gano'n. Parang love offering po. Kasi expected ko po. At saka nagpunta po ako rito. Bali, hindi lang, matagal na akong ini-invite. Bali, eto lang siguro, eto na yung calling, ganyan. Tapos nung pagpunta ko, yun na, nag-expect ako, bakit? Yun, wala akong nakikita. Iba siya sa mga naatinan kong mga religion. Nakaka-touch. Talagang nakita ko po dito yung parang yung pagkakaisa. Kasi mula po sa umpisa, yun nga, yung pag-entertain sa'yo ng mga tao. Talagang, syempre kasi galing ako sa work, tapos pagod ka, medyo hindi ka masyadong friendly, ganyan. Pero kita mo talagang ibibigay nila, talagang ma-overwhelm ka kasi sobrang napakabait po nila. Gusto kong maging kasapi dito sa NCGI kasi nakita ko talaga yung love
tsaka yung pagmamalasakit nila sa kapwa na walang hinihinging kapalit. Naririto po kami, pinadadala po kay ni Kuya Daniel Rason. Salamat po sa Diyos, kapatid. Dati kasi sipag-sipag ko na doon. Hindi ko rin po kasi sinasadya, nagkakasala ako eh. Minsan yung pagtitiis ko, minsan napipikon ako. Kaya yun din po ang nagiging dahilan ng nagiging hadlang ng pagdalo ko eh. Hindi talaga ako sa inyo ng patawad. Unang-una sa Diyos. Maraming salamat po sa Diyos sa pagbisita niyo sa akin. Hindi ko po ito makakalimutan. Isa sa uli na naging dahilan na kung bakit kailangan ko talaga magpatuloy. Kahit na ako lang yung miyembro sa ako na awa loobin ng Panginoon, makasama rin yung pamilya ko. Lagi ko man dinadalangin yun na makasama ko ang pamilya ko eh. Hindi naman sila nawawala sa panalangin ko. Kay Kuya Daniel po talaga, lagi po sana ingatan ng Panginoon Kuya. Dahil marami pa pong mga kapatid at na gusto siya makita at makakayaka at makasama na matagal. Yes, now we understand so much deeply every topic, every one point we are understanding so deeply, and we can follow easily because before brother Eli time also we so much understand, but now we go so much deeply. The only love have so deep, and now we understand more. How's your faith right now? God help mercy, I'm very good. Now I'm so much excited and so many things I so clearly understand now. Before, when I'm Protestant, so many confuse my mind, so many questions inside. But now I'm so clear where I am, and God help mercy, He choose me. I come His church. This is so big blessing for me and my family. Thanks be to God. Thanks be to God, million. Kuya, I love you so much, and I want to meet you. This is my desire. God help and mercy. One day I meet you. I love you so much. Sa bawat yugto ng buhay, pagsubok ay dumarating. Salamat po sa Diyos. Salamat po sa Diyos. Salamat po. Yung pong itinatawid niyo pong aral, kumbaga makikita po sa mga kapatiran na nandito po sila. Bagamat minsan hindi kami nakakadalo po sa lugar, gawa nga po ng conflict po ng oras regarding po sa trabaho. Pero nagsisika po kami, kapatid na Daniel. Baga hindi naman po kami nakakapagpabaya. Yun po. Salamat po, maraming salamat. Nakakapagpalakas po ng kalooban sa pagdalaw, lalo na't galing pang ibang lugar, ibang dako. Nakakataba po ng puso. Kumbaga, makikita natin na yung kapatiran natin. Kumbaga, kagaya ko nga po, ako po ay 29 years na po sa iglesia. Ako at tulong po ng Diyos, sana makapagpatuloy. Kumbaga, bihira pong makikita sa ganitong samahan na
mga ganitong pagkakataon, nadadalo pang ganito. Kumbaga, isang blessing na po yun para sa amin. Nakakatuwa po. Nakakatuwa po. Salamat po sa kapatiran. Salamat po. Salamat po sa Diyos, kapatid na Daniel. Natutuwa po kami kasi kahit po mahirap ang mga kapatid po ay nararamdaman namin ang pagmamahal. Wala pong katulad ang pagmamahalan ng nating magkakapatid. Sobrang ligaya po ng aming puso na lagi po silang nandyan. Lagi po kaming inaalaala at lagi naming katuwang sa anumang bagay. Salamat po sa Diyos, mga kapatid. Talagang very proud na magkaroon tayo ng mangangaral sa katauhan ng kapatid na Daniel. Sa paggawa ng mabuti, mas meron tayong weapon na talagang pambuga natin sa masama. Kaya salamat sa Diyos. May Kuya Daniel, may mangangaral na nagsisilbing kaibigan, taga-akay ng ating kaluluwa. Dalangin namin sa iyo, Kuya, lagi kang ingatan ng Panginoon at ang iyong sambahayan. Sana patuloy kang sa mga binibigay sa inyong aral. Alam kong kinakasangkapan kayo para sa amin. Salamat ang marami sa Diyos dahil lahat naman ng paggawa dahil sa Diyos. Pinakita ng Diyos na siya pa rin ang gagawa. Ang pagnanasa ay galing pa rin sa Kanya. Salamat sa Diyos dahil may Kuya Daniel tayo na laging hindi nagsasawang ipaalala sa atin, ituro sa atin yung mga ipagiging dapat natin. At sa lahat ng mabubuting halimbawa na ipinakikita ni kapatid na Daniel Rason, na amin pong nai-apply yung bawat salita ng Diyos na kanyang itinuturo. Nakapaglilingkod tayo sa ating mga kapatid at sa mga taong nagsusuri ng katotohanan, nasusumpungan po natin na ang kanilang mga kaluluwa ay mayroong kapayapaan sa nakikita po nilang pag-iibigan ng mga kapatid sa MCGI. Kaya po sa lahat ng mga bagay na ito, sa Diyos po ang lahat ng karangalan at kapurihan. Masipag ba ang kapatiran ngayon? Kita mo nga sa awa ng Panginoon. Hindi lang sa isang lugar ng pagkakapatiran merong dumadalaw sa kapatid, may pumupunta sa mga kapatid, hindi lang ngayon sa isang panig hindi lang sa isang lokal. Sa awa ng Panginoon ngayon, activated ang mga kapatid sa iba't ibang bahagi ng daigdig upang maging masipag sa mabubuting gawa, maging masipag sa kabanalan,